At tapos magpo-post ka pa niyan. Wise man taught me. Ako mukhang hindi wise man yung nagturo sa inyo. Ang problema, wala bang basihan yung mga nabanggit kahapon? Nonsense ba yun? Nonsense ba yun? Hindi ba yun nangyari sa labanan ng tama at mali? Hindi ka pwedeng manahimik eh. Ganun ba? Kasi kung naglalaban ng tama at mali at nasa gitna ka, anong tawag sa'yo? Malahininga. Diba? Tama at mali na nga eh. Hindi sa bawat pagkakataon ay ituturing mo na ilog at lata yan, ha? Na basta nag-ingay, ay nako, maingay yan. Ibig pa sabihin nito, mananahimik na lang tayo lahat? Dahil ayaw natin maging walang laman na lata o tayo mababaw na ilog? May pasa... Pwede. Eto nga yan. Kung nonsense, okay, tama yung silence. Paano kung ikaw ay inaakusahan na? Diba, sinasabing, nililihis mo yung investigasyon eh. Kapag ka binanggit ng Speaker Romualdez, bigla mong ang topic ay doon na sa testigo, hindi na doon sa testimonya. Kapag ka nanahimik ka ba doon, ano ang implikasyon kung ang pag-uusapan ay batas? Diyan pumapasok yung admission. Ayun, para mo sinabing tama po. Tama ka. At tapos magpo-post ka pa niyan ng wise man taught me. Ako mukhang hindi wise man yung nagturo sa inyo. Ano bang sabi? Yan. May kasabihan na ang pinakamaingay ang siyang pinakamahina. Yun. Hindi naman tinukoy na Senator Ping kung sino yung kanyang tinutukoy, pero nagpahiwatig na siya, nagpahiwatig siya na isa daw po itong lalaki. Lalaki. Kala ko lalaki pa. Baka lalaki. Kala ko lalaki. Ayon po sa kanya, pinakamabuting paraan para hanapin ng ganitong uri ng tao ay wag lang itong bigyan ng atensyon at hayaang tumayo sa isang bakanteng plataforma, vacant platform. Ayan. The loudest one in the room is the weakest. Pero pang nauna yan eh. Meron ba? Mas nauna pa yan dyan eh. Yung, ang sabi niya dyan eh, yung silence daw. Ang pinakamabisang reaction sa isang walang kakwenta-kwentang bagay daw. Gano'n. Yun. Marami ang nag-ingay kahapon sa Senado. Ako naman, hindi ko masabing... kasi ang naging hinuha agad nila, Nelson, para bagang pinatutungkol agad kay Senador Marcoleta, yung mga papyaw na yan. Yung mga pasaring. It doesn't matter, Jen. Kung sino. Dahil lang nangyari lang kahapon, ay binanggit ang pangalan ni Speaker Romualdez. Yun lang ang matunog kahapon. Yun na nga. At pagka ikaw ay nanahimik, pag narinig mo yung pangalan na yun, baka mapagbintangan kang, ikaw ba ay isa sa mga sumusunod sa kautusan na those shall not mention thy name? For Biden? For Biden name? Diba? At alam mo naman dyan, di ba? Kung atin pong papakinggan yung talumpati ni Senador Rodante Marcoleta kahapon, ay sinabi niya na nalilihis po yung ating investigasyon. Pero sabi ko nga, bago tayo pumunta sa bagay na yan, parang ilan yung nagsalita kahapon na nag-ingay din naman eh. Hindi na naman di ba? Hindi lang si Senador Marcoleta. Kaya ako, sabi ko nga doon sa mga reporter sa Senado, wala naman sinabing pangalan eh. Ba't kayo? Baka naman kayo lang ang nagsabing ang pinatutungkol, pinasasaringan, ay si Senador Marcoleta. Ako naman, sa aking panig. Siya nga ang tinutukoy. Ganun ba? Dahil siya naman, tinan mo compared kay Senador Chis Escudero, salita rin kahapon, ang kanyang binanggit ay tungkol sa kay Speaker Romualdez eh. Ang mas maraming binanggit na tungkol sa Blue Ribbon Committee at sa takbo nito si Senador Rodante Marcoleta. At meron ka pang may sabi pa siya na tungkol sa bakit ang testigo nagbabanggit ng Speaker Romualdez ay sa halip na imbestigan mo yung sinasabi, ang imbestigan mo yung nagsasalita. Yun na nga, tinitingnan ng kredibilidad. Kasi dati, kaya ako naman nasabi yun, Nelson, naalala mo dati ang ating Senate President na nagsalita, yung isang investigador niya at isang magaling na investigador at saka hindi naman ang sinasabing ikaw yun. Wala naman ang sinabing pangalan eh. Di ba yun ang kanyang pinupunto? Ibang tao naman yun eh, hindi naman kayo eh. Yun ang kanya namang kinakatirahan sa bagay. Ako naman, may benefit of the doubt. Ganun ba? Bakit naman please? Ay, eto yan, diba? Eto na.
dito na tayo sa sinasabi niyang silence. Oh. Pero ano ba yung una niyang sinabi? May una siyang pinost dyan Jen. Di ko nakita kasi nakita ko yan lang yung Oo, kasi ang pangalawa na yan, yung mahaba na ito tungkol sa pinakamaingay. May una dyan. Akala ko yung kanta ng Scorpions, di ba? Oo. The Sound of Silence. Scorpions. The Sound of Silence. Hindi ba yan? Hindi. Ano ba ang sound ng silence? Hilik. Ito yung una niya, ha? A wise man once taught me, the best response to nonsense is silence. Yan. Kung nonsense. Pero kung problema, kapag nasukol ka, mahirap din naman magsalita. Ito nga yan. Kung nonsense, okay, tama yung silence. Paano kung ikaw ay inaakusahan na? Nasusukol ka na, no? Halimbawa, wag na natin sabihin nasusukol. Halimbawa, sinasabing nililihis mo yung investigasyon Kapag ka binanggit ng Speaker Romualdez, bigla mong ang topic ay doon na sa testigo, hindi na doon sa testimonya. Kapag ka nanahimik ka ba doon, ano ang implikasyon kung ang pag-uusapan ay batas? Ano problema? Mabigat nga ang labanan kasi sinabi mo, silence is a wise man once taught me, the best response to nonsense is silence. Pero paano kung inaakusahan ka na hindi tama yung ginagawang investigasyon at nanahimik ka, anong implication nun? Silence means yes. Meron naman, guilty naman yan. Meron dyan. Meron palang nakasaad na Section 33, Rule 130 ng 2019 Revised Rules on Evidence. Tumisita sa tayo ngayon ng Rules of Evidence. Siyempre naman. Kasi kailangan, sabi nga nung isang mambabatas, you can bend the law. Diba? Kung we can bend the law, binawi na niya. Mas maganda nang sundin natin ang law, di ba? Binawi na niya. Ayan, a wise man once taught me the best response to nonsense is silence. Ayan. Ang problema niyan, paano kung hindi nonsense? Paano kung inaatake ka? Paano kung ikaw ay pinagbibintangan? Pagka nanahimik ka, ibig sabihin niyan, inaamin mo dyan. Batay sa Revised Rules on Evidence. Yun na nga. Ang tawag po dyan ay ang principle ng admission by silence, Ibig sabihin, narinig mo, paratang, nandyan ka. May pagkakataong kang magsalita. May pagkakataong sabihin, hindi po yan totoo, Gusto ko lang po sabihin na hindi itinatanggi ko po yan. At nanahimik ka, diyan pumapasok yung admission. Ayun, para mo sinabing tama po kayo. Tama ka. At tapos magpo-post ka pa niyan ng a wise man taught me. Mukhang hindi wise man yung nagturo sa inyo niyan. May mga punto din naman na kung talaga dapat manahimik. Kapag sinasabi talaga na wala namang kawawaan. Walang kawawaan. Tumahimik ka na lang pala kaysa naman magsalita pa ng magsalita at mag-trigger pa ng kakangawa yun. Totoo yun. Ang problema, wala bang basihan yung mga nabanggit kahapon? Nonsense ba yun? Nonsense ba yun? Hindi ba yun nangyari? Sa mata ba ng publiko, ay tama yung ginagawa ninyo? Hindi ba kayo nagtitingin ng mga hindi nyo ba dinadama ang pulso ng bayan ngayon? Hindi mo na pwede sabihin, A1. Hindi ba? Hindi pwedeng A1 yun. Hindi pwedeng tahimik din. Ang problema, pagka nagmatigas kayo sa issue na ito, ito na yung dahilan ng inyong pagbagsak din. Pagkalugmok ba yan? Pagkalugmok na ito. Ganon. Kasi yan ang nakikita natin sa iba dyan. Yung bang, anong tawag doon? Denial, parang... Denial. Parang itinatanggi, parang hindi ka makapaniwala na nangyayari ito. Denial syndrome? Parang ganun. Parang sinasabi mo, hindi. Parang hindi tama yung ginagawa ko. Gusto ng tao yung ginagawa ko. Tama lang. Yun nga, denial syndrome ngayon. Hindi niya matanggap na nangyayari pala yung mga bagay. Pero yun talaga nangyayari pala. Kasi, tingnan mo naman. Tingnan nyo po, pagka kayo ang nag-post, social media lang muna. Social media. At tinignan mo yung mga comments, kahit sa page, kahit sa sino mag-post niyan, kahit anong dyaryo, makikita mo. Yung reaction, baliktad Makikita mo yung reaction. Tapos, i-click mo yung mga profile dyan, kung totoong tao ang mga ito. Tingnan mo, suriin mo kung ito ba'y gawa-gawang profile lang o totoong tao. Makikita mo mga totoong tao. Karamihan, totoong tao. Yes. Pero kapag kami sumang-ayon ng konti, dinumero Tapos lock profile. Yung bang yung makikisaw-saw lang. Tapos ang friends na 3, 4. Diba? At sila rin yung nagko-comment. Halata mo Kahit sa YouTube, dinumero ang pangalan. Diba? Alam mo kung walang mag-a-advise sa kanila, yung talagang honest advice, masisira ang political career ng mga ito. Sayang. Well,